Ika-81 Kabanata. Makikita ang palasyo ng Murim kung saan dinala ni Master Gui Myeondok ang batang kumain ng exploding pill. Sinasabi ni Master Gui Myeondok na iniimbestigahan din daw niya ang bagay na ito. Sinabi pa niya sa leader ng Murim na si Kwak Yoon na ngunit naisip din daw niya na dapat malaman ng Murim Alliance ang tungkol dito. Kaya pumunta daw siya upang ipaalam sa kanya. Nagulat si Won Aye sa kanyang narinig at sinabi nito na ito daw ba talaga ang key point exploding pill na nainom ng bata. Tumugon si Master Gui Myeondok na personal daw niya itong sinuri. Sinabi pa niya na kung ang isang bata ng White Military Academy ay maaaring magkaroon nito, siya daw ay nakakasiguro na ito ay kumalat na sa buong Central Plains. Seryoso niya pang sinabi na narinig daw niya na ang Red Flower League ay hinahunting ang Peking Gui Myeondok. Sa halip daw na nahanapin nila ito, bakit hindi na lang nila hanapin ang sirkulasyon ng key point exploding pill? Nagulat ang leader ng Red Squadron at sinabi sa kanyang isip na alam ba ng lalaking ito ang lahat ng galaw nila? Nagulat ang leader ng Red Squadron at napatingin kay Leader Kwak Yoon na sinabi nito na ilan daw ba ang mga miyembro ng Red Flower League ang naghahanap sa Peking Gui Myeondok. Sinabi kay Leader Kwak Yoon ng lalaking katabi niya na leader ng Red Squadron na ito daw ay classified, okay lang daw ba na ito ay malaman niya? Tumugon si Leader Kwak Yoon na yun daw ay okay lamang. Nagtataka na sinabi ng leader ng Red Squadron na maliban sa mga nagbabantay sa Murim Alliance, lahat ng iba pang miyembro ay naipadala na. Sinabi ni Leader Kwak Yoon na simula daw ngayon, baguhin na daw nila ang kanilang target mula sa Peking Gui Myeondok papunta sa key exploding pill. Sinabi pa niya na magmadali daw itong dalhin ang bata sa pagamutan upang ito ay magamot at ito ay investigahan. Isinuntok ang kamao sa palad tanda ng paggalang ng leader ng Red Squadron at tumugon ito na masusunod daw ito. Binuhat na ng leader ng Red Squadron ang bata habang si Master Gui Myeondok ay nakaharap sa harap ng leader ng Murim na si Kwak Yoon. Humawak sa kanyang balba si Leader Kwak Yoon at tinanong si Master Gui Myeondok na kamusta na daw ang kondisyon ng kanyang katawan. Nakapikit na tumugon si Master Gui Myeondok na hindi naman daw ito gaanong naiiba sa dati. Sinabi sa kanya ni Leader Kwak Yoon na dahil nagtuturo daw siya sa White Military Academy, ang gusto daw niya ay lumayo ito sa mga gawain ng Murim. Sinabi pa niya sa kanya na nais daw niya itong gantimpalaan ito sa paggawa ng lahat ng pagsusumikap para sa alyansa. Sumagot si Master Gui Myeondok na sinabi nito na ngunit hindi na daw niya yon nakaya. Sinabi ni Leader Kwak Yoon na hindi daw ba niya kayang gamitin ang natitirang oras na para sa kanya? Nakatulala na nakatitig si Master Gui Myeondok at sinabi niya may mga bagay daw na nagawa siya sa nakaraan. Sa makatuwid, ito ay isang bagay na dapat niyang gawin. Lumapit si Leader Kwak Yoon at hinawakan sa balikat si Master Gui Myeondok at nakangiti na sinabi sa kanya na huwag daw niya nakalimutan na siya ay laging naariyan para sa kanya. Ang unang araw kung saan ang mga nanalo na mga grupo sa White Military Martial Art Contest ay ang Horse, Snake, and Tiger Group. Sila ang mga grupo na mga nanalo at makakapunta sa semifinals. Sa pangalawang araw ng elimination round, ang Rabbit, Rat, at ang Dragon Group ang siyang mga nanalo. Ngayon, 3 linggo na lang ang natitira bago ang semifinals. Makikita ang isang bato na may nagbubuhat. Nakaangat ito sa pamamagitan ng 2 kamay na pagod na pagod. Ito pala ay sinambungmay na binubuhat ang isang malaking bato na nanginginig na sa pagod. Sinabi niya sa kanyang isip na akala daw niya ay medyo lumakas na din siya. Ngunit walang saysay ang pagkakaroon ng maraming inner key. Naiisip niya si Moyongbo at sinabi niya sa kanyang sarili na marami pa daw siyang kakulangan kumpara kay Moyongbo. Sinabi pa niya na kailangan daw niyang lumakas. Habang nagbubuhat ng malaking bato si Nambungmay, si Nambungil ay nakatayo sa taas ng gilid ng bundok at pinapanood ito. Napatingin sa kanyang kanan nang marinig niya ang isang boses na sinasabi na siya daw ba ay kung nag-aalala sa kanyang bunsong kapatid. Tumugon ito kay Master Gui Myeondok na nagkataon lang daw na nakita lang niya ito. Sumagot sa kanya si Master Gui Myeondok na sige magpanggap na lang daw sila na maniwala siya daw dyan. Patanong pa niyang sinabi na ano ang nararamdaman daw niya pagkatapos turuan ang grupo ng ahas hanggang ngayon. Seryoso na nakatingin sa lupa na sinabi niya na maliban daw kay Moyongbo. Siya daw ay nagkaroon agad ng paghuhusga sa limitasyon ng ibang mga bata.
Sinabi pa niya na akala daw niya na magiging mayabang si Jegalmi sa kanyang karunungan at subukang tumayo sa harap ng iba at hindi makikipagtulungan sa ibang mga bata. Kay Wonpyo daw naman na mainipin, hindi katulad ng ibang bata sa Shaolin, iniisip daw niya na magiging hadlang siya sa elimination round. At lalo na ang mahinang pag-iisip ni Onryong at ang lakas na kulang kahit sa basic ay tiyak na maglalagay sa panganib sa buong grupo. Tumingin si Master Gui Myeondok na nakailing ang ulo na sinabi daw niya ito na parang iniisip niya ngayon na mali siya. Tumugon na sinabi ni Nam Bung-il na tinatanggap daw niya ang kanyang maling panghusga. Ang kanya daw na mga opinyon ay batay sa kanyang pagmamataas at diskriminasyon. Sinabi sa kanya ni Master Gui Myeondok na si Jegalmi daw ay may mahusay na pride, ngunit alam niya ang kahalagahan ng pagtutulungan ng magkakasama. Na may kakayahang umangkop na pag-iisip at mabilis na paggawa ng desisyon, siya ay kumikilos bilang pinuno ng grupo ng ahas. Si Wonpyo ay magaspang ang bibig pero matatag ang determinasyon. At pagsasaalang-alang sa ibang mga bata na nababagay sa isang monghe ng Shaolin. Siya ang sentro ng ahas. Sinabi pa ni Master Gui Myeondok na si Onryong naman daw ay parang makikitang mahina. Pero siya ang pinakadesperado sa lahat. Sa makatuwid, mayroon siyang malakas na kalooban sa loob. Siya ang buntot ng ahas. Nakatingin si Master Gui Myeondok kay Nam Bung-il at sinabi na dahil umiral ang mga batang iyon, nagawa ni Mo Yongbo at Nam Bung-mai ang pagiging pangil ng grupo ng ahas. Umaasa daw siya na ang insidenteng ito ay nagpalawak ng kanyang pananaw. Sinabi sa kanyang sarili ni Nam Bung-il na lahat ng bagay ay direkta o hindi direktang konektado at may isang function upang gumanap. Ito ay hindi lamang limitado sa grupo ng ahas lamang. Mga sekta ng pamilya, kalikasan. Lahat ng bagay sa mundo ay may kanya-kanyang gamit at tungkulin. Nakita daw niya. Ang dahilan kung bakit daw niya siya itinalaga sa trabahong ito ay upang turuan daw siya ng aral na ito. Sinabi sa kanya ni Master Gui Myeondok na hindi daw siya makikialam sa mga gawain ng kanilang pamilya, ngunit obserbahan daw si Nam Bung-mai tulad ng ibang mga bata ng grupo ng ahas at hindi bilang kanyang batang kapatid. Nanlaki ang mga mata ni Nam Bung-il nang mapakinggan niya ang sinabi ni Master Gui Myeondok na ang bata daw na yon ay ginagawa ang lahat para upang makuha ang kanyang pagkilala. At biglang may sumisigaw at iyon pala ay si Nam Bung-mai na gumugulong kasama ang bato na kanyang binubuhat. Nagkatinginan sila Master Gui Myeondok at Nam Bung-il at silang dalawa ay walang masabi. Sumapit na ang gabi at bilog ang buwan kung saan makikita ang bundok. Sa paanan ng bundok ay meron na isang malaking pagsabog. Ang mga bato ay nagkabasag-basag gawa ng spadang humahaba at ang mga Red Squadron ay iniiwasan ito. Napaupo si Yang Jungyuk na pinagpapawisan na naiinis na may tinitingnan. Ito pala ay ang Peking Gui Myeondok na sinasabi nito kay Yang Jungyuk na sa tingin daw niya ay sinabihan na daw niya ito na huwag na siyang habulin ng mga ito. Tumayo si Instructor Yang Jungyuk at ang kamay nito ay nakahawak sa kanyang katawan na sinasabi na ang Red Flower League daw ay hindi naman daw hinahabol siya. Tahimik lang na nagtataka ang Peking Gui Myeondok. Ang mga Red Squadron nasa kanyang likuran ay nakahandusay sa lupa at sinabi ni Yang Junhyuk sa Peking Gui Myeondok na ang kanila daw misyon ay nagiba at ito ay ang kolektahin ang mga key point exploding pill. Makikita sa likuran ng Peking Gui Myeondok ang kahon na kahoy na laman ng exploding pill. Sinabi pa niya na ang alyansa daw ng Murim ay sa wakas natagpuan na ang dahilan. Ang isang key point exploding pill ay natagpuan sa pag-aari ng isang estudyante ng White Military Academy na nagpapatakbo sa ilalim ng alyansa ng Murim. Nakatitig na sinabi pa niya na personal na iniulat ni Teacher Gui Myeondok ang bagay na ito sa alyansa ng leader. Naglabas ng enerhiya na nagtataka na sinabi ng Peking Gui Myeondok na ang sinasabi daw ba nito ay ang Peking bastardong iyon. Lumalakas ang enerhiya sa paligid na sinisigaw na sinasabi ni Yang Junhyuk na hindi naman daw siya peke. Anong katunayan niya para tawagin itong peke? Dapat alam daw niya ito dahil nasa dating Black Flower League siya. Sinabi sa kanya ng Peking Gui Myeondok na sa tingin daw ba niya ay ang maalamat na pinuno ng Black Flower League ay magtuturo sa mga bata sa White Military Academy pagkatapos na mabuwag ang Black Flower League. Siya ay mas malakas at mas matuwid kaysa sa sinuman. Isa siyang figura ng ama sa amin na laging iniisip ang mga kapamilya niya. Naglabas ng todong enerhiya na nakatikom pa ang mga kamay at sinasabi pa niya na sa isang pitik lamang ng kanyang kamay, humiwalay ang karagatan,
nahati ang kabudukan, at nanginginig na sumusuko ang kalaban sa pagkakita lamang sa kanyang maskara. Hindi makapaniwala na pinagpapawisan si Yang Junhyuk at sinabi niya na yon daw ay labis na. Sinabi pa ng Peking Gui Myeondok na kahit na madumihan man ito ang kanyang mga kamay, hindi siya tumitigil para lipulin ang masasamang puwersa. Siya daw ay hindi isang taong uupo na lamang at magtuturo sa ilang mga bata. Pero bakit daw lahat sila ay tinatawag ang bastardong Peking iyon na leader nila na si Gui Myeondok? Galit na naglabas ng enerhiya at sinabi pa niya na kung ganun personal daw niyang susuriin kung siya daw talaga ay totoo. Sa lakas ng enerhiya si Yang Junhyuk ay napatabo ng mata sa silaw ng enerhiya ng Peking Gui Myeondok. Nagulat si Yang Junhyuk nang hindi na niya nakikita ang Peking Gui Myeondok na mabilis na nawala. At dito na po nagtatapos ang ika-81 kabanata. Ika-82 kabanata. Humihikab si Master Gui Myeondok pagkatapos ay nangulangot ito na sinasabi niya na kung handa na daw ba si Namungmay. Tumugon na nag-aayos ng kanyang damit sa kamay na nakahanda na daw siya. Nakatikom ang mga kamao na seryoso niyang sinabi na umalis na daw sila. Ang araw na to ang labanan nila ni Mo Yongbo. Lumipat na ang eksena sa ground na paglalabanan nila kung saan nakaharap na siya kay Nam Yongbo at sa kanyang kapatid na si Nam Bung-il. Seryosong nakatingin at sinabi niya na andito na daw pala sila. Sinabi ng kanyang kapatid na nagulat daw siya dahil andito din daw si Teacher Gui Myeondok. Sinabi sa kanya ni Master Gui Myeondok na syempre daw naman dahil ito daw ang duel ng kanyang disipulo. Sa makatuwid andito rin siya. Umakyat sa malaking bato si Master Gui Myeondok at sinabi pa niya na ito daw ang magandang pwesto para manood. Nakahiga sa malaking bato na sinasabi pa niya na maari bang simulan na daw nila ito ngayon. Huwag na daw nila siyang intindihin. Pumunta lang daw siya dito para mag-aliw. Magkaharap na sila Mo Yongbo at Nam Bung-mae at sa gitna ay si Nam Bung-il na sinasabi nito na sisimulan na daw nila ang martial duel sa pagitan nilang dalawa. Sinabi pa niya na ang panuntunan ay ang labanan ay magtatapos kapag ang isang partido ay tumanggap ng pagkatalo at ang mga armas ay hindi pinapayagan. Tumugon ang dalawa at sumangayon ang mga ito. Naghanda na sa kanyang estilo sa kanyang martial art si Mo Yongbo at sinabi nito siya daw ay si Mo Yongbo na nagmula sa Moyong family. Gusto daw niyang hamunin ito sa isang tunggalian. Sinabi rin ni Nam Bung-mae na nakahanda na rin sa kanyang martial art na siya daw ay si Nam Bung-mae na nagmula sa Nam Bung family na tinatanggap ang hamon niya. Inangat na ang kamay ni Nam Bung-il at ito ay ibinaba at sinabi na simulan na daw nila ang kanilang tunggalian. Seryosong sinasabi ni Nam Bung-mae sa kanyang sarili na kung ano ang ipinakita niya sa paligsahan ay hindi dapat ang lahat ng mayroon siya. Mas mabibilis siya sa sunod-sunod niyang pagtanggal ng mga bakal na pabigat na iyon, di ba? Naglabas ng enerhiya si Mo Yongbo at sinabi niya sa kanyang isip na ang una daw niyang gagawin at hindi na natapos ang pagsasalita. Na tinanggal na nito ang lahat ng mga pabigat niya sa kanyang katawan. Sinabi ni Nam Bung-mae sa kanyang isip nang makita niya ang mga pabigat na tinatanggal ni Mo Yongbo na teka, hindi ba siya magsisimula sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga ito ng sunod-sunod? Nagulat si Nam Bung-mae nang mabilis na sumugod sa kanya si Mo Yongbo at sinabi pa niya na ito daw ay napakabilis. Mabilis na susuntukin si Nam Bung-mae at ito ay naharang niya ng kanyang mga braso na nakakrus. Napaatras si Nam Bung-mae sa lakas ng suntok na atake ni Mo Yongbo. Sinabi ni Nam Bung-mae sa kanyang isip na ito daw ay naharang niya, ngunit ang impact daw nito ay napakalakas. Sumuntok ng sunod-sunod si Mo Yongbo kay Nam Bung-mae habang nakakrus pa din ang mga braso nito na tinatawag ni Mo Yongbo ang kanyang atake na Storming 10,000 Attacks Fist. Tinamaan si Nam Bung-mae sa kanyang muka na napaliyad ito ng bahagya at ito ay napasukan ng dugo. Mabilis na iniiwasan niya ito, ngunit tinatamaan pa din siya ng mga suntok ni Mo Yongbo na sinasabi ni Nam Bung-mae sa kanyang isip na kailangan daw niyang gumawa ng counter-attack. Gumamit si Nam Bung-mae ng magkaibang enerhiya sa kanyang dalawang mata at ito ay tinatawag niya na bidirectional channeling. Mabilis na sumugod si Nam Bung-mae na gumanti ng suntok, ngunit si Mo Yongbo ay mabilis na tumalon sa ere. Habang nasa ere ay sinipa niya si Nam Bung-mae at ito ay napasukan ng dugo. Sa lakas ng pagkasipa ni Mo Yongbo kay Nam Bung-mae ang lupa na pinagbagsakan niya ay nawasak. Mabilis na umikot ang mga paa ni Nam Bung-mae at ito ay dumistansya kay Mo Yongbo na tinitingnan niya ito.
Sumukang muli sinambung Mai ng dugo at hawak ang kanyang tiyan na sinasabi na masyadong malaki daw ang pagitan nila. Tulad ng inaasahan sa nagmula sa mga Moyong family, siya daw talaga ang young dragon. Mabilis na naman tinamaan ng suntok sa muka si Nambung Mai na tumalsik na naman ang dugo sa kanyang bibig. At tinamaan ng tinamaan si Nambung Mai sa kanyang iba't ibang bahagi ng katawan. Sinabi ni Nambung Il habang nanunood ng laban kay Nambung Mai at Moyong Bo na sa tingin daw niya ay nakikita na niya kung sino ang mananalo. Sinabi pa niya na papanoorin pa daw ba niya ito. Nakahiga pa din si Master Gui Myeondok na tumugon na hindi daw siya sigurado sa bagay na yan. Nangungulangot na sinabi pa niya na sa tingin daw niya ang mga mata ng batang iyon ang nagsasabi niyan. Gusto pa niyang lumaban. Ang alam lang daw niya sa kanyang kapatid ay sumuko ng ganyan lang kabilis. Tumingin lang sa kanyang gilid at walang masabi si Nambung Il. Sinabi pa ni Master Gui Myeondok na napakastupido daw ng kapatid niya at ito ay hindi sumuko sa kahit ano. Nangungulangot na sinabi ni Master Gui Myeondok na tama daw ba siya. Tumahimik ang dalawa habang pinitik ang kulangot sa ere. Gumawa na naman ng pag-atake si Moyong Bo at ito ay ang Winter Storm Receding Summer. Malakas na enerhiya ang pinakawalan ni Moyong Bo na tumama kay Nambung Mai. Nakatulala at nanginginig si Nambung Mai sa sakit at ito ay biglang mabilis na bumagsak sa lupa na tinitingnan ni Moyong Bo. Sinabi ni Moyong Bo sa kanyang isip na nakatingin kay Nambung Mai na bakit daw. Makikita ang kamay ni Nambung Mai na inilapat sa lupa. Sinabi pa ni Moyong Bo na bakit daw hindi na lang ito nanatili sa pagkabagsak. Nag-aapoy na tumatayo na si Nambung Mai. At sinasabi sa kanyang isip ni Moyong Bo na bakit daw niya pinapaalala sa kanya ang alaala na yon. At biglang nag-flashback. Ang sumisikat na batang dragon ng pamilya Moyong, si Moyong Bo. Pinuri siya bilang anak na nagmana ng talentong iyon ng padre de pamilya, Gang Moyong, at tumanggap ng mataas na inaasahan mula sa lahat. At nagkaroon ng pangalawang anak at ito ay si Bimoyong na may ordinary talent, hindi tulad sa kanyang kapatid. Simula nung ikinumpara siya sa kapatid niyang henyo, nag-effort siya ng husto para makahabol sa kanyang kapatid. Tinawag niya ang kanyang kapatid at sinabi nito tumigil daw muna ito at sila ay kakain na. Pinupunasan ng pawis sa kanyang ulo at sinabi nito na marami pa daw siyang kulang, kaya mag-practice pa daw ito ng kaunti at susunod sa kanya mamaya. Umalis na daw siya at mauna ng kumain. Nagulat ang kapatid ni Moyong Bo at biglang humiga na sinabi ng batang Moyong Bo sa kanyang kapatid na maghihintay daw siya hanggang sa ito ay matapos. Huwag daw itong magmadali. Napangiti naman ang kanyang kapatid sa kanyang pag-aalala sa kanya. Ang pagkakapatiran ng dalawang magkapatid ay kilala sa publiko. Makikita ang bahay ng mga Moyong sa loob nito ay ang kapatid ni Moyong Bo ay nagtakip ng tainga sa kanyang mga naririnig. Na sinasabi na ikaw ang tagapagmana ng pamilya Moyong. Paano ka makontento sa maliit na ito? Binubugbog pala ng kanyang ama si Moyong Bo habang nasa likod ng pinto ang kanyang kapatid na nagtatakip ng tainga. Sumisigaw ang ama ni Moyong Bo at sinasabi nito na sa tingin daw ba niya ay may katuturan ang magkaroon ng ganitong talento, ngunit sayang lang ito. Sinabi sa kanyang ama na siya lang daw naman ang malaki ang inaasahan sa kanya. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na siya daw talaga ay basura na katulad nito. Nanginginig na sinasabi ni Moyong Bo na ginagawa naman daw niya ang lahat. Sinabi ng kanyang ama na lumiliwanag ang mata na hawak ang pangpalo sa kanyang kamay na kung gayon, siya daw ay personal niyang aayusin niyang bulok nitong pag-iisip. Ginaruti ng kanyang ama si Moyong Bo sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Ito ay hindi kailanman kilala na nasisiyahan ang ama ni Moyong Bo. Inaasahan niyang lalakas ang pamilya, at ang lahat ng mga inaasahan ay nakadirekta sa unang anak na si Moyong Bo. Tumatalsik na ang mga dugo sa sahig gawa ng kanyang ama. Binibendahan at sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na kung ayos lang daw ba ito. Nakangiti na may bukol ang muka ni Moyong Bo at itinikom ang kamao at humawak sa braso. Na sinasabi niya sa kanyang kapatid na ayos lang daw siya. Tingnan daw niya ang ginagawa niya para makita niya na malakas pa rin siya. Tumugon ang kanyang kapatid na ngunit Big Brother huwag daw niyang pilitin ang kanyang sarili ng sobra. Tumayo si Moyong Bo at sinabi sa kanyang kapatid na normal lang daw ito. Marami daw talagang nakaatang na responsibilidad kapag ito daw talaga ang tagapagmana ng The Great Moyong Bo family. Nakangiti pa niyang sinabi sa kanyang kapatid na nagpapasalamat pa nga daw siya dahil hindi ito ang nabugbog.
Nagulat ang kapatid niya sa kanyang narinig at natulala. Iyon ang araw na nagpasya si Moyongbe na hatiin niya ang inaasahan ng kanyang ama at bawasan ang pasanin kay Moyongbo. Ngunit doon nagsimula ang trahedya. At dito na po nagtatapos ang ika-82 kabanata.